Ikalabing-isang kabanata, ang mga makapangyarihan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Si Don Rafael ang pinakamayaman sa San Diego dahil siya ang may-ari ng pinakamalawak na lupain doon. Sa kanya lumalapit ang mga mahihirap upang humingi ng tulong pinansyal. Dahil likas ang kabutihan ni Don Rafael, hindi siya naggait ng tulong kailanman sa nangangailangan. Sa kabila nito, nananatili ang kanyang kababaang loob at kawalang interes sa politika o sa anumang posisyon ng kapangyarihan. Higit siyang iginagalang ng mamamayan ng San Diego kumpara sa mga makapangyarihang tao, ngunit ipinagwawalang bahala lamang niya ito. Si Kapitan Tiago ay isa rin sa mga mayayaman sa San Diego. Sa tuwing umuuwi siya roon, palaging may musiko sa kanyang pagsalubong, o kaya naman ay kusang lumalapit sa kanya ang mga may utang upang magbigay galang. Maraming nagpapalakas sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo tulad na lang ng prutas o maging mga alagang hayop. Sa kabila ng kanyang pag-aakalang siya ay makapangyarihan, mababa ang tingin sa kanya ng bayan at lihim siyang tinatawag na Sakristan Tiago. Itinuturing lamang siyang may kapangyarihan dahil sa kanyang koneksyon sa mga praile at sa pagpapautang sa mahihirap. Bagaman tinagurian siyang kapitan, hindi ito nangangahulugang tunay siyang makapangyarihan. Ang kapitan o gobernador Silio ay walang totoong kapangyarihan sa gobyerno, kundi tagasunod lamang ng utos mula sa mas nakatataas. Ang bayan ng San Diego ay mayahalin tulad sa Roma pagdating sa pamamahala ng kapangyarihan. Ang hari sa Italia ay katumbas ng alperes at mga gwardya sibil sa San Diego. Ang kasalukuyang kura sa bayan ay si Padre Bernardo Salvi, isa sa mga itinuturing na makapangyarihan sa San Diego. Isa siyang Pransiskanong praile na tahimik at madalas ay walang imik. Siya ay may payat na pangangatawan, sakitin, at likas na mapag-isip. Naiiba ang kanyang pamamalakad bilang kura ng San Diego kumpara kay Padre Damaso noong ito'y nanunungkulan pa. Si Padre Damaso ay mahilig gumamit ng dahas. Binibilangan niya ng palo o suntok ang mga nagkakasala. Samantalang si Padre Salvi ay nagpapataw ng multa bilang parusa. Mas maingat sa pagdedesisyon si Padre Salvi, habang si Padre Damaso naman ay padalos-dalos at mainitin ng ulo. Ang kakulangan sa gana sa pagkain at madalas na pag-aayuno ang dahilan ng kapayatan ni Padre Salvi. Samantalang si Padre Damaso ay masiba at mahilig sa masasarap na pagkain. Itinuturing ding makapangyarihan sa San Diego ang alperes. Usap-usapang malas ito sa pag-aasawa dahil sa kanyang sariling pahayag na tila impyerno ang maging asawa si Doña Consolacion. Madalas silang mag-away at nagiging pangkaraniwan na lamang ang kanilang bugbugan, hampasan, at paghahabulan sa kalye. Bukod dito, mahilig siyang uminom ng alak, kaya't nagiging dahilan ito upang pagbalingan niya ng galit ang ibang tao, kabilang na si Padre Salvi. Nakarating kay Padre Salvi ang mga paninira ng alperes laban sa kanya. Bilang ganti, tuwing nagsisilba ang alperes, ipinasasara ni Padre Salvi ang pinto ng simbahan sa kanyang utusan at ginagawa niyang mahaba ang sermon sa pulpito. Kaawa-awa ang utusan ng pari dahil siya ang nakatatanggap ng galit ng alperes, bukod pa sa pagiging tagalinis ng kwartel sa buong maghapon. Sa kabila ng kanilang alitan, kapwa nagpapakita ng kabaitan sina Padre Salvi at ang alperes tuwing magkakasalubong. Animoy tunay silang magkaibigan, nagkakamay at nagyayakapan pa, ngunit puno ng pagkukunwari ang kanilang mga ngiti. Ikalabindalawang kabanata, Todos los Santos. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Sa dulo ng isang makipot na landas sa kanlurang bahagi ng San Diego, matatagpuan ng libingan ng mga patay. Ang buong paligid ay masukal, tinutubuan ng matataas na damo at gumagapang na halaman. Tanging palamuti ng mga bangkay na nakahimlay roon. Sa gitna ng libingan, nakatayo ang isang malaking krus sa ibabaw ng bato at sa paanan nito ay nakatambak ang mga buto at bungo ng mga namayapa. Sa tabi ng isang halos gumuho ng pader, dalawang tao ang abala sa paghuhukay ng libingan. Ang isa ay isang batikang sepulturero, habang ang isa naman ay baguhan, panay ang dura at paghit-hit ng sigarilyo. Napakaselan mo naman. Kung kasama kita noon sa paghuhukay ng isang bangkay ng 20 araw pa lamang nalilibing, siguradong mas lalo kang mandidiri.
Malakas ang ulan noon at madilim ang paligid. Habang pasan ko ang kabaong, biglang natanggal ang mga pako nito. Halos malaglag ang bangkay. Ang bigat! Ang baho! Bakit mo hinukay? Tanong ng baguhan. Aba, paano ko malalaman? Iniutos lang sa akin. Sagot ng sepulturero. Anong ginawa mo sa bangkay? Napatingin ng veteranong sepulturero sa kanya. Kung hindi lamang kita kilala, hindi ko sasabihin sa iyo. Iniutos sa akin ng malaking kuran na ilipat ito sa libingan ng mga inchik. Pero sa sobrang bigat at tayo ng libingan nila. Hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang lumapit ang isang matandang tila may hinahanap. Tinanong nito ang tagapaglibing kung saan ang isang maputing bungo na may kumpletong mga ngipin na dati niyang iniligay sa paanan ng krus. Dumukot ang matanda ng isang salapi mula sa kanyang bulsa. Ibibigay ko ito sa iyo at dadagdagan ko pa kung sasabihin mo sa akin kung saan iyon naroroon. Wala po ba roon? Kung wala roon, ibig sabihin, wala na talaga. Pero kung ibibigay ninyo sa akin yan, bibigyan ko kayo ng iba. Napailing ang matanda. Katulad ka ng hinuhukay mo. Hindi mo alam kung anong itinatapon mo at hindi mo rin alam kung anong nilalamon mo. Habang papaalis, patuloy siyang bumubulong-bulong, tila may hinanakit. 13 kabanata, Mga babalaan ng unos. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Sakay ng kanyang kalesa, nagtungo si Crisostomo Ibarra sa sementeryo kasama ang kanyang matandang katiwala upang hanapin ang libingan ng kanyang amang si Don Rafael. Ayon sa katiwala, matagal na siyang hindi nakadalaw sa puntod ni Don Rafael dahil nagkasakit siya. Sinabi rin niyang si Kapitan Tiago na ang naatasang magpaayos ng nicho nito. Upang hindi makalimutan ang kinaroroonan niyon, nagtanim siya ng mga bulaklak at nagtayo ng isang krus bilang palatandaan. Nang matanaw ang naturang krus, agad na nagtungo si Crisostomo Ibarra doon. Ngunit sa kanyang pagdating sa likod ng krus, hindi niya natagpuan ang libingan ng kanyang ama. Napahiya ang katiwala at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Agad nilang tinungo ang sepulturerong malapit sa lugar upang magtanong. Tinanong ng katiwalang sepulturero kung may nakita itong puntod na may krus at mga bulaklak. Ikinagulat nila nang sabihin ng sepulturero na ang krus ay sinunog sa utos ni Padre Garrote. Bukod pa rito, wala na rin ang bangkay ni Don Rafael sa libingan. Iniutos umano ni Padre Damaso na ilipat ito sa libingan ng mga inchik, ngunit dahil daw sa bigat ng bangkay at sa malakas na ulan, itinapon na lamang ito sa lawa. Ramdam ng katiwala ang matinding awa, habang si Crisostomo Ibarra naman ay nag-aapoy sa galit sa kanyang narinig. Tulala siyang lumabas sa sementeryo. Ngunit nang matanaw niya si Padre Salvi, agad siyang naglakad ng mabilis patungo roon. Huminto siya sa harap ng praile. Nanlilisik ang mga mata sa matinding galit. Bigla niyang sinugod si Padre Salvi at mariing hinawakan sa balikat dahilan upang mapaluhod ito sa sakit. Pinagbintangan ni Crisostomo ang praile, ngunit mariin itong itinanggi ni Padre Salvi. Sa huli, natuklasan din ni Crisostomo Ibarra na ang tinutukoy na Padre Garrote ng sepulturero ay ang dating kura ng San Diego, walang iba kundi si Padre Damaso. 14 na kabanata, Si Tasio, Baliw o Pilosopo. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Si Don Anastasio, mas kilala bilang Pilosopo Tasio, ay tanyag sa San Diego dahil sa kanyang kakaibang pananaw tungkol sa politika at relihiyon. Noong bata pa siya, ang gusto ng kanyang ina para sa kanya ay maging isang pari dahil sa panata nito, ngunit taliwas iyon sa kanyang kagustuhan. Nag-aral siya ng pilosopiya, ngunit hindi na nakapagpatuloy pa dahil pinili niyang pakasalan ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pumanaw ang kanyang ina, na sinundan din ng kanyang asawa. Nagdulot iyon sa kanya ng matinding kalungkutan. Upang makalimutan ang lungkot na dinanas, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga aklat. Ngunit dahil sa labis niyang pagkahilig sa pagbili at pagbabasa ng mga aklat, unti-unting napabayaan niya ang kanyang kayamanang minana. Dahil dito, tinawag siyang Pilosopo Tasio ng mga mayaman at edukado
samantalang itinuturing naman siyang baliw ng ibang tao. Marami din ang nagtataka sa kanyang mga paniniwala. Masaya siya nang masilaya ng pagguhit ng kidlat sa madilim na langit, senyales ng papalapit na malakas na bagyo. Para sa kanya, ang bagyo ay isang puwersang lilipol sa masasama at lilinis sa sanlibutan. Naniniwala rin siyang mas makabubuting bumili ng tagahuli ng kidlat kaysa mag-aksaya ng pera sa mga paputok at kwitis. Hindi rin siya sang-ayon sa pagpapatunog ng kampana tuwing kumukulog dahil delikado raw. Ngunit sa kabila ng kanyang mga babala, madalas siyang pagtawanan ng mga tao. Pagkatapos, nagtungo si Piloso Potasio sa simbahan at doon ay nakita niya ang dalawang magkapatid. Pinayuhan niya ang mga itong umuwi dahil may espesyal na hapunang inihanda ang kanilang ina. Subalit hindi pala pinayagang umalis ang magkapatid dahil sa kanilang mga tungkulin sa simbahan. Nang lumabas siya ng simbahan, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay ni na Don Filipo at Aling Doray. Doon, napag-usapan nila ang tungkol sa purgatorio, isang bagay na hindi pinaniniwalaan ni Piloso Potasio. Hindi naglaon, napunta ang usapan sa pagdating ni Crisostomo Ibarra sa sementeryo. Isiniwalat naman ni Piloso Potasio na isa siya sa 6 na taong nakipaglibing kay Don Rafael Ibarra. 15 kabanata, ang mga sakristan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Ang dalawang magkapatid na nakita ni Piloso Potasio ay nasa 2 palapag ng simbahan. Ang nakababatang si Crispin at ang nakatatandang si Basilio ay mga anak ni Sisa. Palaging nakasunod si Crispin sa kanyang kuya dahil sa takot. Magkasama silang nagtutulungan sa pagpapatunog ng kampanaryo ng simbahan. Isang araw, napagbintangan si Crispin ng sakristan mayor na nagnakaw ng 2 onsa o katumbas ng 32 piso. Hindi nila ito mabayaran sapagkat wala nang makakain ng kanilang ina kung ibibigay nila ang kanilang sahod. Sa isip ni Crispin, kung tunay nga siyang nagnakaw, sana ay nagkaroon siya ng perang maibibigay sa kanyang ina at kapatid. Samantala, labis ang pag-aalala ni Basilio na baka malaman ng kanilang ina ang ibinibintang na pagnanakaw. Ngunit naniniwala si Crispin na paniniwalaan siya ng kanilang ina. Ang tanging pera ni Crispin ay 20 sentimo na matagal na niyang itinatago mula pa noong nakaraang Pasko bilang aginaldo. Habang nag-uusap ang magkapatid, bigla silang nakarinig ng kaluskos. Nagpanting ang taingan ng sakristan mayor nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Sa galit, pinagmulta niya si Basilio dahil sa maling pagpapatunog ng kampana at hindi rin niya pinayagang makauwi si Crispin hanggat hindi nito nababayaran ng perang sinasabing ninakaw. Sinabi rin ng sakristan mayor na makauuwi si Basilio pagsapit ng 10 ng gabi. Subalit alam nilang delikado na ang maglakad sa daan dahil ipinagbabawal ng mga gwardya sibil ang sino mang lalabas ng bahay matapos ang 9 ng gabi. Lalong nagalit ang sakristan mayor at marahas na kinaladkad si Crispin palayo kay Basilio. Hindi nagawang magsalita ni Basilio habang pinakikinggan ang sunod-sunod na tunog ng sampal, sigaw at pagmamakaawa hanggang sa unti-unting lumamlam ang ingay at bumalot ang katahimikan. Sa takot at pag-aalala, dali-daling pumanhik sa tuktok ng simbahan si Basilio at tumakas gamit ang mga lubid ng kampana. Makalipas ang 2 minuto, 2 putok ng baril ang gumimbal sa lahat.